kung mapapansin din po natin ano, napakabigat din nitong akusasyon ni Senator Escudero. Tapos may makikita rin din tayong pattern ano, pagdating ng pagdinig nung sa Kongreso, ang idinidiin tila baga yung mga tao doon sa Senado o yung mga senator natin. Pagdating naman noon previously before, teka, nasaan yung mga idinadawit naman na mga miyembro ng mga mababang kapulungan. So ano ba talaga, medyo nalilito at yung taong bayan, kine-question ngayon, sino ba dapat? Kasi lumalabas po sa pagkakataong ito dahil sa inis at galit ng taong bayan, tila baga nagtuturuan na at naglalaglagan na sila. Pero ang mahigit na importante dito sino ba yung paniniwalaan natin? Paano tayo mas magiging masusing mag-isip at maging kritikal pagdating sa pagkakataong ito? Kasi labanan na nga po ng mga naratibo. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ang guilty o hindi guilty? Malamang, alam niyo po, yung taong bayan naghahanap na kung sino talaga yung may kredibilidad at mga leader na kung saan magsasabing, alam niyo po, ito yung pawang katotohanan lamang. Mahalaga din po sana yung pag-ako ng atin pong mga leader kung sila man na may magkasala. And yun nga po do the honorable thing. Kung tingin po nila meron silang pananagutan, mag-resign, mag-leave, at para po mapanagot itong ating pong mga leader ng ating bansa po. Itong pasabog kahapon ni Senator Cheese Escudero, kayo ho ba ay nasurpresa sa kanyang mga naging pahayag laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Hindi na po tayo nasurpresa dito kasi talagang all road leads nga po doon din sa may accountability. So tingin ko po ito na rin din ang pagkakataon na linawin ni former Senate President Cheese Escudero na at meron ba talaga siyang pananagutan din pagdating dito sa ganitong klaseng usapin. Sino ba sa kanilang dalawa? Sino ba ang may direktang pananagutan? Kasi kung titignan natin, parehong leader ng mababa at mataas na kapulungan ay pareho ding may accountability. At inalaw nila pagdating dito sa ganitong klaseng sitwasyon yung pag-approve ng budget na kung saan kitang-kita naman na malaki yung basically paggalaw doon sa original na version ng National Expenditure Program na inihain ng executive branch. Opo, matindi po yung naging akusasyon ni Senator Cheese Escudero kay Martin Romualdez na siyang mastermind ng korupsyon, lalo na itong maanumalyang flood control projects. Opo, at tinitignan din dito kung saan yung pahayag ni Senator Cheese Escudero na may direct talagang accountability at lumalabas po sa kanyang pahayag na ito ba ay bukod doon sa accountability ni Zaldico ay lumalabas sa kanyang pahayag na ang pinaka-arkitekto ng lahat ay di umano si former Speaker Martin Romualdez. Po, at isa sa mga issue ngayon ay nababanggit mo accountability, pero pilit na o gusto ng ilang mga senador, lalo na ng mga nasa minorya, na imbitahan nga sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee itong mga nabanggit na pangalan, dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Pero dahil po sa salitang interparliamentary courtesy o naging tradisyon na dyan sa Kamara ay iyon ay hindi po pwedeng imbitahan. Ano ba ang mas mabigat po para sa inyo, Prof? Yung tradisyon, naging tradisyon na, naging kultura na ng Kamara, o yung accountability? Ako, ang tingin ko po, mas mahalaga po yung magkaroon po ng accountability. At saka yung interparliamentary courtesy, meron po kasi siyang by technicality in terms of ano bang courtesy o where do we draw the line of that courtesy? Ika nga po, 'di ba? So una, sa lahat po ng mga nabanggit, si Zaldico dapat po paharapin dahil hindi naman na ho siya mambabatas at itinender niya na yung kanyang resignation at tinanggap.
The rest ay pangkasalukuyan, mga mambabatas pa rin din po. Pero balik po ako dun sa usapin na where do you draw the line in terms of the courtesy, considering na ang mahalaga po rito ay ang pananagutan at pagsagot doon po sa mga mabibigat na aligasyon tungo o pagdating dito sa mga maanomalyang proyekto na ito. At hindi lang po dito yung pagpapaliwanag at higit sa lahat na kung saan paano lumobo ng malaki yung budget at nakatuon o na-divert doon sa mga ahensya na may kinalaman dito sa mga maanomalyang proyektong na ito. Tanging sila lamang po ang makakapagpaliwanag nito, lalo na si former Representative Zaldico na kung saan siya ang chairman ng Appropriations Committee. Opo, sa tingin po ninyo, kung iimbitahan sila, dadalo itong dalawang personalidad na nabanggit, Prof? Nako, una sa lahat, hindi rin din ho natin alam at katulad din ho ng pahayag ni Secretary Boying Rimulya na kung saan hindi na rin din ho niya inaasahan na bumalik itong si Representative Zaldico. Pero ako po, yung pagtingin din ho natin dito po, kung maraming pagtawag, pagdinig sa mababa at saka sa mataas na kapulungan, baka dapat unahin ho nilang pagtuunan ng pansin yung tinatawag na in aid of legislation na once and for all, ano ho ba hanggang saan ho ba pwede magkaroon ng period of amendment? Kasi ito ho yung nagiging gateway para po magkaroon ng usapin pagdating dito sa, yun nga po, yung mga maanomalyang mga project. Ano po yung ibig kong sabihin dito? Pagdating ho kasi sa Bicameral Conference Committee na representative ng House of Representatives at saka sa mga representatives po ng Senate, doon nagkakaroon din ng amendment pa o yung term na tinatawag natin na insertion. So baka in aid of legislation, for purposes ng clarity, ano yung period of amendment o hanggang saan lang sila pwedeng mag-amend. Kasi lumalabas dun sa naging practice sa mahabang panahon na ito yung nagiging form na kung saan mataas ngayon ang doubt ng taong bayan na pag sinabi mong dahil sila-sila lang at walang pagkakataong question ito ng ibang mga mambabatas at hindi rin din naman ito naka-live o hindi rin din naman ito open sa tao, dito nakakaroon ng additional amendment pagdating sa ganitong klasing komite at dun sa small group na tinatawag. Kaya paglabas nitong nakaraang budget, nagulat lahat. Nagulat ang ibang mga ahensya, yung iba ay tumaas, yung iba bumaba, at even ang ating Pangulo ay nagulat dahil naiba at malaki na yung pagkakaiba doon sa inihain sa kanya versus doon sa panukalang National Expenditure Program na original. Opo, at isa nga sa mga nabanggit din ni Senator Cheese Escudero, si dating Speaker Martin Romualdez ay siyang utak din umano ng script at sarsuela na sumisira daw sa Senado at naglilihis ng galit ng taong bayan, Prof. Oo. Kung mapapansin din po natin, napakabigat din nitong akusasyon ni Senator Escudero. Tapos may makikita rin din tayong pattern, pagdating ng pagdinig sa Kongreso, ang idinidiin, tila baga yung mga tao doon sa Senado o yung mga senator natin, pagdating naman noon previously before, teka, nasaan yung mga idinadawit naman na mga miyembro ng mga mababang kapulungan. So ano ba talaga, medyo nalilito at yung taong bayan, kine-question ngayon, sino ba dapat? Kasi lumalabas po sa pagkakataong ito dahil sa inis at galit ng taong bayan, tila baga nagtuturuan na at naglalaglaga na sila. Pero ang mahigit na importante dito sino ba yung paniniwalaan natin? Paano tayo mas magiging masusing mag-isip at maging kritikal pagdating sa pagkakataong ito? Kasi labanan na nga po ng mga naratibo. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ang guilty o hindi guilty? Malamang, alam niyo po, yung taong bayan naghahanap na kung sino talaga yung may kredibilidad at mga leader na kung saan magsasabing, alam niyo po, ito yung pawang katotohanan lamang.
Mahalaga din po sana yung pag-ako ng atin pong mga leader kung sila man na may magkasala. And yun nga po do the honorable thing. Kung tingin po nila meron silang pananagutan, mag-resign, mag-leave, at para po mapanagot itong ating pong mga leader ng ating bansa po. So sinasabi po ninyo, Prof, na dapat gayahin din ni dating Speaker Martin Romualdez yung ginawa po ni Congressman Zaldico na mag-resign bilang isang kongresista. Ang tingin ko po, dapat po mag-leave, mag-undergo po siya ng investigasyon. Kung tingin niya po ay wala naman po siyang itinatago, ay sumailalim po siya sa sa investigasyon, sumailalim po siya sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Mag-leave po siya bilang miyembro ng mababang kapulungan. Wala naman pong problema dito hanggat may clearance na po at meron na pong paglilinis sa kanyang pangalan na idinadawit di umano. So pwede naman po na mag-resign po. Pwede naman pong mag-leave po. Ika nga po para po sa ikabubuti po din po at ikakalinis ng kanyang pangalan. Alam niyo po, sa atin pong kultura, wala naman hong problema kapag nag-take ng leave of absence dahil may ongoing investigation. Ang kultura po kasi natin dito sa Pilipinas, kapag po minsan, baliktad po. Kapag po minsan, kahit na po guilty na o meron na pong problema or in question na po yung credibility ng atin po mga nakaupo, yun po medyo kapit na kapit po sa sa pwesto, at yung mindset po na kapag po nag-leave o kapag po nag-resign, parang tinatanggap na po natin yung paratang. Paratang pa lang din naman muna siya. Paratang pa lang din naman po. So dapat po yung paratang na to para mag-giveaway sa mas malalim na investigasyon, at in good faith ay pwede naman po na mag-take ng leave of absence. Opo, considering na hindi lamang po si Senator Cheese Escudero yung nagbanggit sa pangalang Martin Romualdez at Zaldico, marami pong mga kilalang personalidad, Mayor Magalong, maging si Representative Toby Chanco, at marami pa sa mga resource person nga nitong Senate Blue Ribbon Committee. Prof, ano yung magiging epekto nito sa political career ng isang Martin Romualdez at Zaldico? Nako, automatically po sa parte po ni Representative Zaldico, medyo yun nga po, malaki epekto ho niyan sa kanyang sektor na nare-representa, dahil siya po ay nominee at nagre-representa po siya ng isang sektor. So yun po, medyo nakakalungkot, pero apektado po yung sektor na kanyang nire-representa. Sa pagkakataon naman po sa sitwasyon ni former House Speaker Martin Romualdez, kung meron ho siyang political plans in the future, malaki at makaka-epekto pa rin din po ito, sapagkat wala pong closure wala pa pong finality na kung saan nagdedesisyon ang korte, o meron hong paglilinaw na kung saan hindi talaga siya sangkot. So to cut the long story short, hanggat wala pong finality, ito pong mga aligasyon po sa kanya, ay malaki po ang magiging epekto nito sa kung ano man po ang kanyang political plans in the near future. Kasi it will continue to hunt, ika nga po, yung credibility niya to run for any position eventually, whatever his plans in 2028, kasi wala pa pong kalinawan at wala pa pong finality yung mga aligasyon po sa kanya.